Magandang araw po sa bawat kasamahan ko sa IRM Kaulanan Church. Tayo po'y muling magsama-sama sa gawain natin ito. Bago po tayo mag-umpisa sa ating panalangin, ako po'y may babasahin na isang verse mula sa Roma 15:13. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tayo po'y yumuko at manalangin. Panginoong Hesus, marami po salamat sa araw na ito. Panginoon, ikaw po'y mangunguna sa aming gawain na ito, Panginoon. Panginoon, ang bawat pong isa ay humihingi po ng kapatawaran sa mga pagsasala, kaloob man or hindi. Panginoon, ikaw po ang siyang magpatawad sa amin at linisin mo muli kami ng iyong banal na dugo. Panginoon, kami po'y muling lumalapit sa iyo at sasamba. At magsasama-sama po kami sa gawain na ito, Panginoon. Panginoon, marami po salamat sa gagamitin niyo pong instrumento sa amin para po makalinap ng iyong salita, Panginoon, at mapakinggan ang iyong banal na atas, Panginoon. At Panginoon, marami po salamat sa 7 araw na pagprotekta sa amin. Panginoon, ikaw po ang siyang manguna sa aming buhay, Panginoon. At naway, Panginoon, dinggin mo po ang bawat panalangin ng bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, ikaw po ang muling poprotekta po sa amin sa araw-araw, Panginoon. At hindi mo po kami napabayaan, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa umaga pong ito at muli po kami nagsama-sama sa iyong gawain at makikinig ng iyong salita. Panginoon, naway sa buhay po namin ito at tagos sa aming puso ang iyong bawat salita na aming maririnig. Panginoon, ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa araw na ito. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa mga oras na to ay narito po tayo sa pagkakaloob at ibabahagi ko po sa inyo ngayon, mga kapatid, yung patungkol po sa gawa sa kabanata 20 sa bilang na 35. Ito po yung nakasulat. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Salamat po sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, ako naniniwala ako na bilang liwanag ng Panginoon dito sa mundo, nananalig ako na tayo ang pinagsasabihan ng Panginoon dyan. Hindi aksidente na narinig mo ang mensahe ito, kundi nakatadhana po sa bawat isa na itong mensahe na to ay mapakinggan natin. At naniniwala ako na tayo ang malalakas ang siyang sinasabi ng Panginoon na tumulong doon sa mga mahihina. At kaya, mga kapatid, sa mga oras na ito, hinihikahin ko po ang bawat isa na magkalupo para sa Panginoon, para may magamit sa kanyang gawain, and at the same time makatulong din po sa iba natin mga kapatiran. Mga kapatid, manalangin po tayo at ipanalangin natin itong ipagkakaloob natin para sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa buhay na ibinigay niyo po sa bawat isa. Nananampalataya ang bawat isa, Panginoon, na itong mga kaloob namin sa inyo, Panginoon, ay mapupurihan ka namin, papasalamatan ka namin. Lord, maraming salamat, Lord, sa kapasidad na makapaghandog kami sa inyo. Dahil sa gitna ng sitwasyon na ito na may pandemya, may mga sunod-sunod na bagyo, hindi pa rin po naalis, Panginoon, yung provision niyo sa amin na makapaghandog po para sa inyo. Salamat, Lord, na pagpapalain niyo po, Panginoon, ang mga handog na ito sa mga nagtatrabaho at sa mga nagninegosyo, Panginoon, at sa anumang mga sources of income ng mga kapatiran mo sa iglesia, Panginoon.
liwanag na namumuhay para sa inyo, Panginoon, ay magiging daluyan kami ng pagpapala doon naman po sa ibang mga tao. Lord, maraming salamat na merong isang Diyos na katulad mo, na nagmamalasakit at umaabot at patuloy na kami ay inaabot sa ganitong sitwasyon ng panahon namin ngayon ay kinakaharap. Lord, muli sa iyo namin binibigay ang lahat ng papurit parangal sa tanging pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli mga kapatid, makikita nyo po dito sa screen kung kanino po natin pwedeng abot ang ating kaloob para sa Panginoon. At yun lamang po, and God bless po. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Samahan niyo po ako sa ating pagsamba sa umaga pong ito. Tuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Kapayapaang nagmumula sa'yo, kaligayahan na kamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Kapayapaang nagmumula sa'yo, kaligayahan nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang
sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya't ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Kaya't ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Kaya't ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Sa piling mo, oh Diyos. Isang magandang umaga po sa lahat. Purihin po ang ating Diyos sa umagang ito, sa malayang pagsamba sa ating Diyos na buhay, Diyos na dakila at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Simula po tayong manalangin, hingi po tayo ng tulong sa ating Diyos, sa ating pagbubulay sa Kanyang banal na kasulatan. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at tinuwalhati ka namin. Salamat sa bagong buhay, salamat sa panibagong pag-asa, salamat sa malayang pagsamba. Ang dalangin namin, dakilang Diyos, samahan mo kami sa aming pagsamba, sa pagbubulay sa iyong mga salita. Higit ka namin magbigyan ng karangalan, pinakamataas na parangal, sa ikararangal ng iyong pangalan. Mahayag ang iyong katwiran sa bawat makarinig ng iyong salita. Ay makinabang kami lahat, maipamuhay namin ito sa ikararangal ng iyong pangalan. Maraming pong salamat. Ikaw po ang magtuturo sa amin. Ito po ang aming dalangin na may pananampalataya at pasasalamat sa banal na pangalan mo po, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Muli, isang magandang umaga po sa lahat. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pagsamba natin sa ating Diyos. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay nakasulat po sa Aklat ng Mga Awit sa chapter 27 sa verse 13 and 14. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan: I will remain confident of this, and I will see the goodness of the Lord in the lands of the living. Wait for the Lord, be strong and take heart. Wait for the Lord. Purihin po ang salita ng Diyos. Ang mga talatang ito po ay nagpapahayag ng hamon sa bawat isa sa atin.
na mamuhay ng may pagtitiis. Kaya ang topic po natin sa umaga pong ito, live patiently. Mamuhay ng may pagtitiis. 1 taon na po tayo na COVID-19, ang pandemic. At iba-iba ang ating mga naranasang pagtitiis sa pandemic na ito. At iba't ibang karanasan, ang iba nawalan ng trabaho, ang iba nagkasakit, ang iba nawalan ng pamilya, at halos ang iba ay hindi pa rin nakakabangon. Pero alam po natin lahat, ang lahat ng ito ay may katapusan. At kung hindi natatapos ito, ito po ang konsultay natin, ang salita ng Diyos. Para maibsan ang mga pagtitiis natin sa buhay po natin ito. Mayroon po mga tao, lalo ngayon, may dumating namang vaccine, pero nagdadalawang isip. Sa kabila ng napakabigat ng tinitiis, nagdadalawang isip pa rin. Pero ang ating gobyerno nagsisikap na abutin tayong lahat at matulungan tayo. Pero salamat sa Diyos na nanatili pa rin tayong buhay. Kaya sa panahong ito, ang pag-uusapan natin sa mensahe sa atin lahat ng Diyos, live patiently. Tatlong bagay lang po na mabilis ang pag-uusapan po natin. Ang unang pag-uusapan natin, patient. Sabi po ng banal na kasulatan sa verse 14, wait for the Lord, be strong, and take heart. Wait for the Lord. Ito po yung isang napakahalaga. Yung salitang wait, yung paghihintay. Sa paghihintay, hindi pwedeng hindi tayo magtitiis eh. At napakahaba na ng pagtitiis natin. Pero ang sabi dito, be strong, take heart, and wait for the Lord. Pag-usapan po natin yung patient. Patient means is the quality of waiting calmly or ability to wait. Ito po yung katangian po na maghintay na mayroong ang damdamin ay sabihin natin magaang pa rin. Miski na punong-puno na ng pagtitiis sa buhay natin. At mayroon po mga tao pagka sa pagtitiis bumibigay po. Nakakagawa ng hindi maganda at yung reaction napapahayag sa buhay nila na hindi maganda dahil sa sobrang bigat na dinadala sa buhay. Ang patient po, ang pagtitiis, dalawang klase po ang itinuturo ng Biblia. O maging sa bawat sa atin, ang pagtitiis. Una po, ang isang uri ng patient ay tinatawag po nature, likas. Lahat po ng tao ay mayroon likas na pagtitiis. Ang tawag po dito human effort para makagawa o to do patient. Lamang itong human effort na ito, hindi ho tumatagal, pumibigay. Pero lahat po ng tao ay mayroon ito. Ang sabi nga po ng banal na kasulatan, sa Isaiah chapter 7 sa verse 13, sinabi ni Isaiah, makinig kayo sambahayan ni David, hindi pa ba sapat ang sumbatan ninyo ang pagtitiis ng mga tao? Pati ang pagtitiis ng aking Diyos ay inyong sinusubok. Ito po makita po natin, pinakikita po dito, meron sarili talaga ang tao. Meron talagang likas na pagtitiis. Pero meron po talagang pagtitiis na mula sa Diyos. At yan po isa maganda, makita natin. Kaya yung mga tao hindi nakakatagal doon sa patiisin sa buhay, bumibigay sa hirap ng buhay, gumagawa ng hindi tama, kaya hindi kayang tagalan yung pagtitiis. Kasi nga ano lang yan, human effort, yung likas lang ng tao at yun ay limitado. At yun po gustong makita po natin. Kaya maraming bumibigay na tao ngayon, gumagawa ng mali dahil hindi na kaya yung pagtitiis na nararanasan ng maraming tao. At alam mo naman natin sa buong mundo laganap ang pandemic na ito, pero depende pa rin sa tao kung paano nga harapin yung bigat ng buhay, kung makakatis o hindi.
Katulad ng sinabi ko po, yung iba kaya hindi makatiis, gumagawa na ng hakbang. Ang tawag po dun, human effort. Kahit mali, gagawin na nila. Yan po ang isa. Ang ikalawa po, yung grace of God. Yung biyaya ng Diyos. Kaya lang tayo makakagawa ng patuloy ang pagtitiis sa tulong ng Diyos. Hindi sa sarili natin. Hindi po ako babasa ng maraming talata dahil medyo maiksi yung oras natin. Ang sabi po sa Galatians sa chapter 5 sa verse 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, at katapatan. Yung binanggit ko ditong katyagaan, sa ibang salin po yan, long suffering. Sa English po, sa iba, patience. Ibig sabihin, yung katyagaan, yung pagtitiis. Sabi po ng Biblia, fruit of the Holy Spirit. Ibig sabihin po, ang isang mananampalataya, taglay-taglay niya, yung katangian na patient. Kaya napaglalabanan niya yung kabigatan na pagtatagumpayan niya. At ito po'y tumutukoy sa lahat ng mga mananampalataya sa ating Diyos na buhay. Yung totoong mananampalataya. Kaya marami rin nakakatagal. Mahaba yung pagpapasensya, yung pagtitiis. Dahil yung pagkilos ng banal na Espiritu, nararanasan niya. Meron siyang personal, meron siyang sariling human effort, masasamahan pa ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya nakapagpapatuloy sa kabila ng mga kabigatan sa buhay. At yan po, ang ibig pong sabihin, if we are a Christian, a real Christian po, yung totoong Kristiyano, mayroon po tayong kakayanan, mamuhay ng may pagtitiis upang maranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Yan po na kasi ang sabi dun sa verse na binasa natin Sa verse 14, wait for the Lord, be strong, take heart and wait for the Lord. Pagka magtatagumpay tayo, ang isang kapahayagan lang niya ng ang Diyos, tinutulungan tayo para mapagtagumpayan yung bigat na nangaganap sa buhay natin. Ang sabi po dun sa verse 13, I will remain confident of this, and I will see the goodness of the Lord. Ibig pong sabihin, mararanasan natin talaga ang kabutihan ng Diyos. Kapag yung patient na mula sa Diyos, nagmaterial sa buhay natin, mapagtatagumpayan natin kabigatan at doon natin mararanasan ang kabutihan ng Diyos, yung the goodness of God. Yung po ang una makita natin, yung po ang talagang kahulugan ng patient, from human effort, from the grace of God. Kung mananampalataya, kung hindi mo nararanasan ito, baka mayroong problema sa buhay. Punong-puno na ng kasalanan. The best, wake up. Gumising po tayo. Pangalawa po, trust God. Sa kahirapang ito, sa haba ng ating tinitiis, talagang kailangan na lang natin unang-una ang Diyos. Walang ibang makakatulong sa atin. Ang makita sa atin ng Diyos, yung lubos ng pagtitiwala sa Kanya. Trust God. Kaya nga ang sabi dito, I will remain confident of this. Magpapatuloy sa Kanyang pagtitiwala sa Diyos. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Pag sinabi pong I will see, mararanasan niya po yung kabutihan ng Diyos sa pagpapatuloy ng Kanyang pagtitiwala sa ating Diyos. Ang sabi po sa wika natin sa Tagalog, kay Yahweh tayo magtiwala, manalig sa Kanya.
Huwag manghinawa, kay Yahweh tayo magtiwala. Ibig sabihin, huwag manghinawa, huwag bumigay, magtiis pa rin tayo. Imakita sa atin ng Diyos yung lubos na pagtitiwala, mararanasan natin yung kabutihan ng Diyos. To live patiently, we need to trust God wholeheartedly to experience the goodness of God in times of trouble. Sa panahon itong pandemic na ito, pwede natin maranasan ang kabutihan ng Diyos. Makita lang ng Diyos sa bawat isa sa atin yung totoo na pagtitiwala sa Kanya. Hindi dun sa sariling kakayanan. Maraming tao ginagawa ng paraan. Pero ang ginagawang paraan, minsan labag sa kalooban ng Diyos. Basta't yung mahalaga, maibsan yung kabigatan ng buhay. Pero tandaan po natin, pag tayo'y lubos na nagtiwala sa Diyos ng bukas sa ating puso, sa buhay natin ito, mararanasan natin talaga ang kabutihan ng Diyos. Kaya, to trust God in our life involve two things, dalawang bagay po. Kailangan natin para maranasan natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Ang una po, be courageous. Dapat tapangan natin. Tibay ng dibdib. Yung sitwasyong ito. Yung matapang tayong gumawa ng mabuti, hindi na masama. Yung titibayin natin kahit nahirapan na tayo. Exercise natin yung faith natin sa Diyos. Sabi po ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 1 sa verse 20. Ganito po ang sabi ni Pablo. Ang aking pinakananais at inaasahan ay hindi ako mapaya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay o kamatayan man. Ito yung tibay ng loob ni Pablo. At sinabi po ito ng Biblia. Kaya po natin gawin ito. Yung tibay ng loob, yung tatag. Kailangan meron tayong tapang. Harapin yung buhay na ito. Nataglay yung ating pananampalataya. Titibayin natin yung pananampalataya natin. Magiging matapang tayo. Paglaban natin yung pananampalataya natin. Sabi ni Pablo, ang aking pinakananais at inaasahan na hindi ako mapaya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon, sa buong tapang kong maparangalan si Kristo, sa buhay man o sa kamatayan. Ito po isang maganda magagawa po natin lahat. Sa panahon po ng kabigatan ng buhay, medyo may kahigpitan ng buhay eh. Alam po natin ngayon, hindi po makakaila. Ang sweldo ng tao, hindi lumalaki. Ang sweldo ng tao, hindi sapat sa gastusin. Marami pong nawalan ng trabaho. At talaga pong ang hirap abutin o intindihin. Pero tandaan po natin, pagka namuhay tayong lubos na nagtitiwala sa Diyos, nakikita po ng Diyos yan eh. Katulad ng sabi ni Apostol Pablo, sinabi niya, inaasahan ay hindi ako mapaya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon, buong tapang kong maparangalan si Kristo. Ibig sabihin po, sa kabila ng pandemic na ito, sa hirap ng buhay, hindi mapapaya ang Diyos sa buhay natin ito. Hindi pa rin tayo susuko. Hindi tayo ay papayag na magkamali o magkasala sa Diyos. Yan ang tatag, yan po yung tapang na nais ng Diyos sa buhay natin. Beyond this pandemic, we will exercise, we will live our trust to God from our heart, and God will do His part in our life. Tandaan po natin, yan ang number one pong kailangan natin, courageous. Yung meron tapang na pananampalataya. Sa Diyos, yung kita ng Diyos, kita rin ng tao. Hindi lang sa salita. Yan ang unang kailangan po doon sa nagtitiwala sa Diyos. Hindi sinasabing nananampalataya lang, nagtitiwala lang. Dapat kita ng Diyos at ng tao. Sa kabila ng kahirapan, nagtitiis tayo, hayag pa rin yung pananampalataya sa Diyos. Ang ikalawa pong
involved sa ating pagtitiwala sa Diyos. Firm faith, yung matatag na pananampalataya. Sa panahong ito, kailangan lalo nang lumabas yung pananampalataya natin sa Diyos. Hindi tayo uasa kung ano yung nakikita natin sa paligid. Kasi hindi pag-asa yan eh. Kita yan eh, alam natin yan. Ang pag-asa hindi nakikita. At yung pananampalataya, ganun din. Ang bunga ng pananampalataya ay yung ating pag-asa sa Diyos. Kung nananampalataya tayo sa Diyos, meron tayong pag-asa, aabutin tayo ng Diyos sa panahon na kailangan natin ang ating Diyos. At napakahalaga nito. Tatagan natin yung pananampalataya natin para yung pagtitiis bumaba. Totoo, araw-araw may tiisin pero araw-araw nagtatagumpay. Walang iyakan. Iba na kasi sa panahon ng pagtitiis bumibigay. Kaya nga may nagpapakamatay. Kaya merong mga gumagawa ng mali eh. Kasi yung pananampalataya wala. Hindi matatag. Tatagan po natin yung ating pananampalataya sa harap ng Diyos. Hindi sa harap ng tao. Katibayan lang makikita ng tao sa kabila ng ating mga pagtitiis, kapit pa rin tayo sa Diyos. Tulad po na sinabi ni Apostol Pablo sa Colosas 1:23. Napakahalaga po nito eh. Ang sabi po ni Apostol Pablo, Colosas 1:23, subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawalan ang pag-asa na dulot na magandang balita na inyong narinig. Ang liwanag po na sinabi ni Apostol Pablo, ito po'y para sa atin lahat. Para sa lahat po ng mga nagsasabing Kristiyano ito. Ang ating bansa ay kinikilala sa buong Asia, the only Christian country. Pahayag na natin sa buhay natin, totoo tayong Kristiyano. Ang totoong Kristiyano, kailangan niyang manatiling tapat sa Diyos. Kailangan matatag ang kanyang pananampalataya. Huwag mawala ng pag-asa. Dulot ng magandang balita. Ibig sabihin, meron talaga mabiyayang pagpapala. Basta't ipinahayag natin yung pananampalataya sa Diyos at magiging matatag talaga. Mananatili tayong tapat sa Kanya. Andan yung kabutihan ng Diyos. Siguradong mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos. Kung paano naranasan ng maraming Kristiyano noon, mga nakaraan hanggang sa ngayon, pwede pa rin po iparanas ng Diyos yan. Marapat lang makita ng Diyos sa atin yung matatag na pananampalataya. Ibig lang po sabihin ng matatag, ipinaglalaban yung pananampalataya sa harap ng Diyos. May nakakakita o kay walang nakakakita, ang pananampalataya, nagiging matapat tayo sa Diyos at matapat, matatag. Hindi natin pinawawalang bahala yung pag-asa natin sa mabuting balita na ating narinig. Kaya sabi po ng banal na kasulatan ni Haring Solomon sa Kawikaan chapter 3 verse 5, kaya huwag kang magtiwala, buong puso, lubusan, huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Meron dunong tayo, pero limitado lahat po yan. Pero pagka sa Diyos tayo, nagtiwala, matatag na pananampalataya, at matapat, asahan po natin ang kabutihan ng Diyos, mararanasan natin. Maraming kabutihan ng Diyos ang hindi natin kayang ipaliwanag. Kaya simple lang ang pinag-uusapan natin, hindi naman natin kailangan pabahin eh. Patient, mula sa human effort, mula sa Diyos. Para mapagtagumpay natin yung mga pagtitiis, kahit araw-araw may pagtitiis, pero araw-araw pwede tayo magtagumpay. Sa lubos na pagtitiwala sa Diyos. Mula sa ating tapang, yatag, at matapat na matatag na pananampalataya sa Diyos. Mararanasan po natin ang kamay ng Diyos, ang kanyang kabutihan. At yan po isang mahalaga. Ulitin ko po yung verse na talatang ito.
Proverbs 3:5. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Pagka ginawa natin ito ang benefit natin eh. Ito po yung pangatlo eh. Benefit of patience. Sabi po ng banal na kasulatan sa verse 13, I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Ibig sabihin po, dito lang po sa lupa ng merong nabubuhay. Sabi po dito, mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos. Ano yung kabutihan ng Diyos? Titignan po natin yung kabutihan ng Diyos pagka namuhay tayo ng may pagtitiis. Titignan po natin yung benefits. Alam niyo po, napakaraming benefit. Hindi ko naman pwedeng basahin sa inyo lahat at napakarami. Pagka nakita ng Diyos sa puso natin, yung pananampalataya na may katatagan, matibay, at tayo nagtitiis beyond the situation of this world, meron po tayong kabutihan ng Diyos na mararanasan. Ito po yung benefit. Sabi nga po I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Dito po yan sa lupa. Bukod pa yun sa langit, dito pa lang sa lupa, mararanasan na po natin. Magbibigay po ako ng ilang bagay na benefit. Magka namuhay tayo ng may pagtitiis sa biyaya ng Diyos. At yan po yung tawag dyan, yung God's favor. Ang benefit natin. Ano-ano po yan? Bibigyan po ako ng ilang bagay. Una po, win approvals of God. To win approval of God. Pagka nakita ng Diyos na tayo ay matyagang nagtitiis na mumuhay sa kabila ng sitwasyon, na maging matapat, na nagtitiwala tayo sa Kanya na may tatag, at naninindigan sa buhay pananampalataya, mararanasan po natin ito. To win approval of God. Yung aprobasyon, yung pagpahig ng Diyos, mararanasan natin yung pagtugon sa ating mga panalangin, mga pag-iyak natin sa harap ng Diyos. Ang sabi po sa Aklat ng Awit, sa chapter 40 sa verse 1, sabi po ng Biblia, I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. Ang sabi po ng awit, naghihintay ako ng may pagtitiis sa Panginoon. At siya'y humarap sa akin at pinakinggan ang aking panalangin. And that's a favor of God. Beyond the situation, kung makikita ng Diyos na talagang naghihintay tayo na mayroong pagtitiis sa Kanya, haharap sa atin ng Diyos, papakinggan yung ating panalangin. Kahit ganong kabigat na panalangin natin, lahat kayang sagutin ng Diyos. Lahat kayang tugunan ng Diyos na kailangan natin. At yan ang nakakatuwa at talagang purihin po ang Diyos sa kabila ng pandemic na ito. Di ba tayo natutuwa sa kabila ng pandemic? Kumakain tayo ng almusal, nagmimerienda, nananghalian, merienda, naghahapunan. Bago matulog, kumakain pa rin yung iba. Pero meron mga tao, 2 kain lang, 1 kain lang. Ang sikreto po, yung pagiging totoong Kristiyano, makikita sa atin ng Diyos. Na lubos na nagtitiwala, pinaninindigan ng kanyang pananampalataya at laging nandun yung katapatan. Yan po ang pangako po ng Diyos. Yan po yung sinasabi po na approval, na benefit ng Diyos sa bawat sa atin. Isa pa lamang po yan. Yung pangalawa, provides God's power. To provide God's power, bibigyan tayo ng Diyos. Pag sinabing power, kapangyarihan ang pinakasimpleng gamitin natin yung kakayanan magawa dito sa mundo. Kasi meron tayong magawa mabigat, kapangyarihan na yan kakayahan na yan
Ang sabi po ng Biblia, sa Tagalog ko po sinulat sa Kolosas sa chapter 1 sa verse 10. Sa gayon, makapamamuhay kayong karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Panginoong Diyos. Ito yung God will provide everything to our task. Sa lahat ng gawain natin, ipuprovide ng Diyos ang lahat ng kailangan natin. Una, yung lakas, kalusugan, yung araw-araw na kailangan. Ang masarap dito, lubusan natin makikilala ang Diyos. Kung ganong kabuti ang Diyos sa buhay natin. Yan ang pinakamagandang makita natin. Yung God's provide power, kakayanan talaga na magawa natin. Alin? Yung mabubuting gawa. Ibig sabihin, ma-overcome natin yung mali, mapagtatagumpayan natin lahat. Hindi naman natin kayang gumawa ng mabuti. Tanging Diyos lang talaga. Ang magagawa natin mabuti, ganun lang. Kasi lahat ng tao may kabutihan Pero yung gagawin natin sa tulong ng Diyos, sabi po ng talata, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Hindi lang gawa, mabubuting gawa. At lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Higit nating maintindihan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Yan po ang isang pinakamaganda na benepisyo pagka namuhay tayo may pagtitiis na mayroong lubos na pagtitiwala sa Diyos, na may matatag, matibay na pananampalataya mula sa ating puso. At yan po yung magandang makita sa atin ng Diyos. Pangalawa pa lamang po yan. To win approvals of God, to provide God's power. Ito po yung magandang makita natin na pangatlo na gusto ko pong i-share sa bawat isa. To inherit God's promise. Dito sa lupa ay napakarami pong nangangako. Pero sa paggawa natin ng pagtitiis, mayroong pangako po ang Diyos sa atin. Ang sabi po ng Biblia sa Hebreo chapter 6, sa verse 12, kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga tao dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tatanggap ng pangako. Ang pakasarap, Yung pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng pangako ng Diyos. Ito yung isang napakaganda na makita natin na benefit. Once na namuhay tayo, patiently, na may pagtitiis, na may pananalig sa Diyos. Ang pangako ng Diyos sa Biblia Hindi ho kayang bilangin natin Yung iba, pagka nagbasa po kayong libro, 30,000 mahigit, 32,000 mahigit ang promise. Yung iba, 35. Yung 10 lang Tuwan-tuwa ka na. Yung 20, higit pa rin kayang ibigay ng Diyos. Ibig sabihin, pagka nagtiis tayo, nandun yung Diyos kasama natin. Kaya natin mapagtatagumpayan ang mga pagtitiis sa buhay. Dahil nandun yung banal na Espiritu, nandun yung bunga ng Espiritu, ang pagtitiis sa buhay natin, ang pagtatagumpay natin. Nalakip yung ating pananampalataya at ibibigay ng Diyos yung mga pangako niya. Dito pa lang sa lupa. Kaya sa atin pong lahat, ang sabi po ni Santiago, chapter 5, verse 7 and 8, mga kapatid, kaya nga't magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tignan niyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang pananabik ng ani ng kanyang bukirin at minamatyaga ng pagpatak ng ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat malapit na ang pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, sa bawat isa po sa atin, mga kasama ko, kailangan po nating italaga ang ating buhay sa Diyos upang tayo po ay biyayaan ng Diyos ng pagtitiis
at maranasan natin ang lahat ng pangako ng Diyos. Hindi natin kaya magtiis, yung pagtitiis natin ganun lang. Pero pagka nagtalaga tayo ng buhay sa Diyos, nalakip yung ating lubos na pagtitiwala, mararanasan po natin. Aniya ko po kayo sumunod sa panalangin bilang pagtatalaga ng buhay. Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa katotohanan ng yung banal na Espiritu Santo ang siyang naglakip sa amin ng bunga ng pagtitiyaga o pagtitiis upang mapaglabanan namin ng mga kabigatan, makapamuha kami ng pagtitiis na may pananampalataya sa iyo. Ama, narito kami, itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay ng buong puso, kaluluwa, lakas at isipan sa ikararangal ng iyong pangalan. Maraming pong salamat mula sa oras na ito. Nananampalataya po kami, sinasangkapan mo ang puso ng bawat sa amin ng iyong pagtitiis upang mapagtagumpay namin ang mga kabigatan sa mundong ito. Maraming pong salamat sa banal na pangalan mo po, Panginoong Hesus. Maraming pong salamat. Lubusan mo kaming lahat pagpapalain. Ang lahat ng makikinig at makakarinig ng aming pag-aaral na ito, ikaw, Panginoon, ang magpapala sa bawat isa. Kasama ng aming pamilya, ng aming extended family. Purihin ka, dakilang Diyos. Maraming pong salamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa magandang umaga po, purihin po ang ating Diyos.